Yung faith, hindi natin na nakikita. Naniniwala tayo sa isang bagay na hindi natin nakita. Kagaya kay Jesus. Always pinapayag ni Jesus, the kingdom of heaven is at hand. Malapit na ang kaharian ng Diyos. Always ang katuruan ni Jesus, yung nabuhay na siya, nung nangaral siya, all about heaven, heaven, heaven. Believe in me, believe in me. Whosoever believes in me, maniwala kayo sa akin. Maniwala kayo sa akin, mananampalataya kayo sa akin. Pero ang tanong, nananampalataya ba ang tao sa Kanya? Hindi. Wala yung faith ng tao sa Kanya. Kaya hindi nagkaroon ng kaligtasan. That's why nga si Jesus rejected sa kanyang kapanahonan nung nandito siya. Lalo-lalo na sa panahon natin ngayon. Na hindi natin kilala na natin si Jesus dahil sa Biblia. Right? Nakilala natin ang pangalan ng Jesus dahil yung former natin na religion, tuturuan tayo about kay Jesus. Pero sa ibang bansa, wala talaga. Unknown si Jesus. Hindi kilala si Jesus. So, paano ang tao magkaroon ng kaligtasan? Kung ipapahayag, kung i-confess natin sa buong puso. At, sinabi dyan, kung ipapahayag ng iyong bibig na si Jesus na Panginoon at buong puso kang sasampalataya na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Ito, buong puso. Yan ang pinaka-importante. Hindi ho, kalahati ng puso namin. Nananampalataya ako, pero ko lang. But may doubts. Parang hindi tiyakin. Oh, parang kang nananampalataya na parang hindi. Buong puso. Kaya maliligtas ka. Ba, example, ako, personally. Kahit mamatay ako ngayon, 100% sa langit ako. Bakit ka pa sa langit? Siyempre, nananampalataya ko kay Jesus. Ano sabi niya? Ang sino man nga mananampalataya sa Kanya ay maliligtas. Shall be saved. So, nananampalataya ako kay Jesus. Namatay ako. Tapos napunta ako sa impyerno. Ano sasabihin ko? Sinungaling ka pala, Lord. Nakuha natin? Example, sa John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him, kung sino man ang nananampalataya sa Kanya, should not perish, hindi mapahamak, hindi mapunta sa impyerno, but have everlasting life. Oh. Pinaniniwalaan ko yan, tinayuan ko yan, nananampalataya ko kay Jesus. Tapos namatay ko, napunta ako sa impyerno, ang number one nga lalabas sa bibig ko, nasasabihin ko, sinungaling ang Diyos. Nakuha na to? Sinungaling ang salita ng Diyos. Kasi nananampalataya ako, bakit nandito ako sa impyerno? Pero hindi yan mangyayari. Dahil ang Diyos ay hindi sinungaling. Yung pagsabi ng Panginoon na hindi ka mapahamak, hindi ka mapahamak. Kung sinabi ng Panginoon, kung ikaw ay nananampalataya sa Kanya at binigyan ka ng buhay na walang hanggan, may buhay ka na walang hanggan, ligtas ka talaga. Kasi hindi sinungaling ang Diyos. It is a matter of our faith. Okay? Yung totoong pananampalataya. Kung totoo yung pananampalataya natin, hindi mo talaga bigyan ng pagdadalawang isip ang sinabi ng salita ng Diyos. Example, yung sinabi niya sa verse number 9. Diba? Na ipapahayag na yung bibig na si Jesus ay Panginoon at buong puso ka sa sampalataya na sa'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. So kung ito ay nananampalataya kay Jesus at tinayuan natin to, 100% maliligtas talaga tayo. Pero kung hindi ka naniniwala nito, hindi ka talaga maliligtas. Right? So it is a matter of our faith sa Panginoon. Verse number 10. Sapagkat sumasampalataya ang tao sa pamamagitan ng kanyang puso at gayon ay itinuturing na matuwid ng Diyos. Nagpapahayag na naman siya sa pamamagitan ng kanyang bibig at sa gayon ay naliligtas. Naliligtas. Okay?
Ano yung kaligtasan? Buong puso na pananampalataya kay Hesus Kristo. Period. Yun lang. Paano tayo magkaroon ng kaligtasan? Diyan po kayong dalawa, Pablo and ngayong gabi, dapat totoo at genuine yung pananampalataya ninyo kay Hesus Kristo. Yan ang susi para tayo makapasok sa kaharian ng langit. Verse number 11. Sinabi nga ng kasulatan, ang sinumang sumasampalataya sa Kanya ay hindi mapapahiya. Ganun yan. Ang sumasampalataya sa Kanya, una, maliligtas. Pangalawa, ang sumasampalataya sa Kanya ay hindi mapapahiya sa harapan ng Diyos. Isa to, tayo lahat, na mamatay tayo, haharap tayo sa Panginoon. Hindi tayo mapapahiya sa harapan ng Panginoon. Yan ang Kanyang sinabi. Pero kung wala tayong pananampalataya, kung hindi tayo naniniwala sa sinabi sa Panginoon, hindi talaga tayo maliligtas. Okay? Example ako na napata kay Jesus, 100% hindi ako mapapahiya sa harapan ng Panginoon. Kasi nga, hindi sinungaling ang Diyos.